Parang naiipit na po sa dalawang batong nag-uumpugan itong si General Browner, mga kababayan. Hindi na po nakapagtimpe itong mama. Nanawagan na po sa lahat ng ating mga kababayan na nanggigigil at naggalit na galit dito sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga DDS na katulad natin, mga kababayan. Na ang sabi niya po, nagtataka daw ho siya. Bakit daw po nananawagan ang taong bayan na magsalita na ang AFP? Ayan, nananawagan, mga kababayan. Pero lilinawin ko, bago ko po simulan itong video, no, lilinawin ko lang yung sinasabi ko, wala pa akong sinasabi, ha? Kung saan, ha, at kung ano ang panawagan ng taong bayan sa AFP. Pakinggan po muna natin ang sinasabi ni General Browner, mga kababayan. Kasi iba po yung version niya at iba naman po ang version ng ating mga kaibigan na nagsasagawa ng rally dahil nga sa napakalalang korupsyon. Magkaiba po eh. Iba po yata ang pagkakaintindi ni General Browner at iba naman po ang iniingay, no, isinisigaw o nais mangyari ng ating mga kababayan. No? Maliwanag naman po, mga kababayan, sa mga rally na dinaluhan po natin at na-cover ko pa nga, ang isinisigaw lang naman, no, ay itigil ang korupsyon. Yun lang naman eh. Pero iba yata ang pagkakaintindi ni General Browner. O ito yung video, panoorin po muna natin, tsaka po tayo magbibigay ng simpleng reaksyon, mga kababayan, dito sa sinasabi ni General Browner. O ito na. Po ako nagtataka kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun eh. Either coup d'etat or withdrawal of support from the President. Yung nakita po natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. The time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong mga, any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya. At yung ating international standing. Wala na pong utang sa atin or i-freeze po yung assets. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN, ay ang Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries. Vietnam, naunahan na tayo. So, kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong democratic processes natin. Okay, General Browner, sir, ano ang gusto nila mangyari? Military junta, military takeover o constitutional succession na kung mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang Vice Presidenta ipapalit? Ano po yung mga alternative na iminumungkahin itong grupo ni na General Pokis? Well, during that meeting po, wala naman po silang sinabi. Inaantay nga po namin kung ano yung gusto talaga nilang gawin namin, pero hindi nila binanggit. Pero kitang-kita naman po sa mga pag nagra-rally sila, yung mga panawagan nila, etc. At yung mga posters nila na nagsasabi na General Browner, makialam ka na, o kaya sumama ka na. Makinig ka sa taong bayan. So yun po yung mga kaya po nananawagan ako sa ating mga kababayan. Huwag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yung mga nangyayari po ngayon sa ating politika. So ayun na nga, mga kababayan, maliwanag naman po. Ano masasabi nyo doon sa naging pahayag ni General Browner, mga kababayan?
kinuha ko po yung ilan lang naman po niyang sinabi. Ano ho? Ilan lang para magawan po natin ng reaksyon. Pero kaklaruhin lang po natin mga kababayan bago po tayo magsimula sa ating reaksyon doon sa mga sinabi ni General Browner. Sir, General Browner, hindi ko po kayo binabastos, sir ha. Ano, hindi po ibig sabihin na gumagawa po ako ng reaksyon doon sa mga sinasabi mo, nagagalit po ako sa iyo. Ano, walang ganoon, sir ha. Hindi ko po kayo kinaiinisan. Hindi ko po kayo binabastos. Ano, magbibigay lang po ako ng reaksyon, karapatan naman po ito ng bawat Pilipino, sir, no, doon sa mga sinasabi mo. Reaction po ito doon sa mga sinasabi mo. Ano, sir, batay po ito sa mga naintindihan ko sa mga dinaluhan kong rally na ginawa ng grupo nila General Pokis. Okay, o eto mga kababayan, una, nagtataka daw siya no? Nagtataka ako, bakit nananawagan itong ating mga kababayan na parang gano'n ang gusto niya palabasin na ang gusto mangyari ng ating mga kababayan kudeta, ayan, no? Military junta o withdrawal of support. Sir, pangalawang beses ko na po itong inulit. No? Dalawa o pangatlong beses na. Sir, nakadalo po ako sa rally na isinagawa po nila General Pokis at nila Colonel Metran at lahat ng mga kasama ng grupo nila. No, ang naiintindihan ko lang po doon, sir, may video naman po ako dyan, wala po silang sinisigaw. Bit-bit ang mikropono na ang sinasabi General Browner, lumabas ka dyan sa lungga mo. Sumampa ka sa entablado at sabihin mong binabawi mo na ang suporta mo kay Bongbong Marcos. Walang ganon, sir. Wala akong matandaan na may sinabing ganoon ang rally na isinagawa nila General Pokis. Wala. Ang pagkakaintindi ko lang, doon sa rally na yun, mula pa sa Batasan, sa bagay, ang Batasan, sa may Batasan, ang target talaga nun, Sir Martin Romualdez. Kung nasisingit man, ang AFP, mga kababayan, hindi naman po ganoon katindi ang panawagan ng UPI. Mga kababayan? No? Ang naiintindihan ko talaga, simple lang naman na makialam kayo, hindi po sa politika, sir. Hindi po sa politika. Kung kayo'y papanig sa mga DDS, kung kayo'y papanig sa mga loyalista, walang ganon. Hindi po kayo inihikayat ng UPI na pumunta ho kayo dito. Sir, makiisa po kayo sa amin, sa UPI o itong mga naritong mga DDS din. Walang ganon. Pero isa pa, kaklaruhin ko. Hindi rin po ako tagapagsalita ng UPI. Hindi tayo nakapagsalita. Nag-react lang ako kasi experience ko to Naranasan ko to doon sa ginawa kong pagsama sa rally ng UPI. Dalawang beses yata ako sumama. Sa dalawang dako, yan, bagamat ilang araw, pero sa unang dako sa Batasan, pangalawa, dito na sa may Camp Crame. Pagkatapos, meron pa silang sunod na rally, hindi ko na napuntahan yun. Dalawang beses lang, dalawang dako rin. Bagamat may ilang araw na natili sila doon sa bawat dako na yun. Yun. Pangalawa, mga kababayan, ay ulitin ko, walang binanggit ang grupo ni General Pokis na mag-withdraw kayo ng suporta sa kasulukuyang presidente habang nasa entablado at bit-bit ang mikropono. Hindi ko lang alam kung ano ang pinag-usapan nyo personal. Dahil ang pagkakaalam ko, pumasok daw sila sa Camp Crame. Naka-meeting daw po kayo. Pero doon sa entablado na yon, wala akong narinig na gano'n. Na mag-condita na kayo. General Browner, mag-withdraw na kayo ng suporta. Walang gano'n. Ilang beses ko na inulit-ulit. Ewan ko lang sa mga pag-uusap ninyo. Pangalawa, naunahan na daw tayo ng Laos at Cambodia at Myanmar. Ayun, napansin niya na, mga kababayan. Napansin niya na
na wala na. Nag-overtake na sa atin yung mga bansa na yun na binanggit ko kanina, na binanggit din ni General Browner. Yan po ang dahilan, Sir General Browner. Yan po ang dahilan. Bakit nananawagan po ang taong bayan at ang grupo nila General Poques sa'yo? Hindi po ibig sabihin na nawagan ang taong bayan sa AFP, kudeta ang gustong mangyari o withdrawal of support mula sa presidente. Hindi ho ganun. Simple lang po. Makiisa po kayo sa panawagan ng taong bayan na kundinahin naman po ninyo itong napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hindi naman yata ibig sabihin kinukundina mo yung korupsyon, kinakalaban mo na ang kasalukuyang administrasyon. Hindi naman siguro ganoon, di ba? Dahil mismo ang presidente nga, siya mismo ang nagbunyag na mayroong nagaganap na mga korupsyon sa flood control project. Oy, bakit hindi niyo po sakyan? No, yung sinabi ng Presidenteng Marcos. Sir, ba't pwede niyo po sakyan yun? Oh, sabihin niyo, ito na nga, nagsalita na nga yung presidente. Mismong presidente na ang may sabi na mayroong nagaganap na korupsyon sa flood control project, mayroong mga anomalya sa flood control project. Kinukundina ko. Dapat ganun, sir. Dapat ganun ba? Kinukundina ng Armed Forces of the Philippines. Kagaya ng pagkundina ng presidente ng Pilipinas itong anomalyang flood control project. Simpleng ganun lang, sir. Simpleng ganun lang. Ang gusto ng taong bayan, hindi po lumabas kayo sa lungga nyo, magbitbit kayo ng bata-batalyon ninyong mga tauhan, mag-withdraw kayo ng support sa Marcos administration. Wala namang sinisigaw na ganun. Di ba, mga kababayan? Mahirap talagang maipit, sir, sir, sa dalawang batong nag-uumpugan. Yan ang tingin ko lang, mga kababayan, kasi siyempre, si General Browner nasa gitna. Ito ang Marcos administration, ito naman ang taong bayan. Which is, dapat ang unang paglingkuran o katigan ng Armed Forces of the Philippines ay ang taong bayan. Kasi ang nagpapasweldo sa mga men in uniform, lahat ng mga elected official ay ang taong bayan. Diba? Pero nasa gitna siya, nananahimik siya, hindi siya kumikiling sa taong bayan, ewan ko lang kung baka nakakiling siya sa presidente. Ewan ko lang. Hindi ako sigurado dyan, mga kababayan. Kasi tahimik niya eh. Ang lala na po ng korupsyon, di ba? Simple na naman ang panawagan natin. Tulungan mo naman kami, sir. Ilan naman ang hiling natin, Tulungan nyo naman po kami, AFP, PNP, tulungan niyo po kami. Ang taong bayan, tulungan po ninyo. Kundinahin po ninyo ang malalang korupsyon sa ating bansa. Total, mismong presidente na ang nagbunyag na mayroong anomalya sa flood control project. Di ba? Maano ba namang sakyan nyo, gamitin yung sinabi ng presidente, ligtas kayo ron. Palagay ko lang ligtas kayo ron. O ito pa, wag na daw manawagan sa AFP na makialam sa politika. Hindi naman po sa politika. Hindi po sa politika, sir. Sinabi ko na po kanina. Pangalawa na po ito. Hindi naman po sa politika. Sir Browner, kumampi na kayo sa mga DDS. Kumampi na po kay Duterte. Kumampi kayo kay BP Sara. Wala namang ganun eh. wala ganun. Okay? Iklian ko lang yung tungkol dyan para hindi tayo paulit-ulit. Ito pa. Pero, mga kababayan, inamin niya na walang sinabi si General Poques na about sa junta, military junta, kudeta, or withdrawal of support. Inamin niya mismo ni General Browner na walang sinabi si General Poques. Pero, biglang bawi. Mga kabayan, biglang bawi. Pero, makikita naman daw sa mga placard. Meron nakikita daw na General Browner, blah, 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 blah. Ako wala akong nakitang ganun.
Hindi nga yata na ilagay yung pangalan niya sa placard, mga kababayan. No? Ewan ko lang kung meron ha, wala akong matandaan. Naroon man tayo sa mga rally na yon, pero wala talaga akong matandaan na merong nakalagay doon. General Browner, mag-withdraw ka na ng suporta kay Bongbong Marcos, bla bla bla. O, wala namang ganun eh. Baka nanaginip lang siya. Baka nanaginip lang itong mama. Di ba? Ito pa isa. Please. Sabi niya. Nakiusap na siya. Nakiusap. Kulang na lang lumuhod, mga kababayan. Please shield the AFP from political environment. At wag daw idamay. Makalawang beses na natin ito ipapaliwanag. Wala naman pong wala naman pong involved na politika ho dito, sir eh. Ito nagpunta po kami, nag-cover po ako kasama ang UPI, grupo nila General Pokis sa Batasan. Wala pong kulay yon. Wala nga nagsuot na bring him home PRRD. Walang ganon. Walang nagsuot ng logo na ang makikita mo lang kay PRRD yung protect the Constitution. O kahit kamao na lang na mayroong Duterte sa baba. Wala. Kasi nga, iniiwasan nung rally na yon na magkaroon ng bahid politika. Walang politika. At sa mga sinasabi ng mga naging speaker sa rally na yon, walang nababanggit na pangalang Duterte. Lalo na ang panawagan ng ating mga kababayan sa dahig na pauwiin ang dating Pangulong Duterte. Walang ganon doon sa ginawang rally o doon sa ginawang rally ng UPI. Wala. Wala akong natandaan na mayroong halong politika yun. Isa lang talaga ang sigaw ng mga rally na yun. Walang iba, kundi itigil ang napakalalang korupsyon. Yun lang naman. Mga kababayan, Tendeno. Please daw, please, shield the AFP from political environment. Ang tanong, sir, kayo ba'y pananggalang ng taong bayan para maging kasama ninyo ang taong bayan sa panawagan na ipatigil ang korupsyon sa ating bansa? Handa nyo bang gawing pananggalang ang inyong institusyon o inyong organisasyon? Pananggalang sa taong bayan na huwag maapektuhan ng kung sino mang mga politiko na nagnanais mangharas sa mga kababayan natin na nagsasalita lang, pumapalag, nagagalit dahil dito sa napakalalang korupsyon. Nakahanda ho ba kayo na umalalay, tumulong sa ating mga kababayan? Sir, nga ang sigaw lang naman ay ipatigil ang korupsyon. Wala naman pong sinisigaw na Browner, mag-withdraw ka na ng suporta kay Marcos. Wala mang ganun, sir. Wala akong matandaan. May video ako, nariyan naman po. Meron tayong live, meron tayong upload lang. Wala namang sinisigaw na dinadamay ho kayo eh. Ang hiling lang naman, kung dinahin ninyo eh. Yun lang naman po, sir. Yun lang po ang natatandaan ko. Di ba mga kababayan, sa mga nakasubaybay nung rally na yon, di ba? Paki-comment po kung ano po ang mga narinig nyong sinabi ng mga naging speaker na rally nitong UPI. Magbabasa po tayo. Ito pa isang balita, mga kababayan. Ang daming nagtataka ngayon. Kanina, nagtaka si General Browner. Bakit daw nanawagan ang taong bayan sa AFP? Abay, natural. Hindi na po dapat hindi na po dapat kayo magtaka, General Browner, dahil
kayo po kasi ang inaasahan na magiging kakampi, no? Magiging pananggalang, taga-protekta ng sambayanang Pilipino. Wag po kayong magtaka na nananawagan sa inyo ang tao. Nais lamang po nila na mayroong masandalan, mayroon silang mabigat na kakampi sa panawagan na ipatigil ang korupsyon. Yun lang po yung mali yata yung pagkakaintindi nyo na mag-withdraw kayo ng suporta o magkudita. Wala namang ganun. O ito pa, dami nagtataka nga eh. Nagtataka si Browner. Ito pa, mga kababayan, nagtaka din daw si Marcos. Nagtataka din daw siya. Nako, naloko na. O eto, bagay pa ba maging presidente ito? Ito, sabi Pangulong Marcos, ipinagtaka kung bakit 22 lang sa target na 1,700 classroom ang natapos ngayong taon. Nagtataka siya, mga kababayan. Bakit 22 lang? Ang target natin, 1,700 classroom. Bakit 2 lang? Sir, may pagkukulang. Mr. President, may pagkukulang po. May pagkukulang sa pamumunuho ninyo. Hindi po kayo nakasubaybay sa mga proyektong ginagawa ng iyong administrasyon. Katulad dito, classroom, 1,700 ang target. Dapat, kung sino man ang kalihim, yun po, lagi ninyong tatawagan. Tatanungin ninyo. Mag-supervise ho kayo. Kamusta na ang mga classroom dyan? Malapit na ba mag 1,700? At least man lang nalalaman ninyo kung nadadagdagan ang bilang. Pabayaho kayo, sir Pabayaho kayo. Puro kayo tulog. Puro kayo pulburon. Puro kayo biyahe. Sir, lahat po ng kapalpakan sa administrasyon mo, sampal po yan sa'yo. Kahihiyan mo po yan, Mr. President. Lahat ng mga kapalpakan, iskandalo sa administrasyon mo, sa'yo po ang palo niyan. Dapat inuusisa mo. Katulad ng dating Pangulong Duterte, tinatanong niya ang mga gabinete niya linggo-linggo, kamusta na ang DPWH, na itutuloy ba? Ang proyekto ng mga tulay, ng mga paliparan. Di ba? May talk to the people dati ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, talk to the people, linggo-linggo yata yun. Once a week yata yun na ganoong programa ng dating Pangulong Duterte. Nalalaman natin ang takbo ng kanyang gobyerno, kamusta? Ang budget deliberation, may ganun nung administrasyon niya At naka-live, napapanood natin. Kay Marcos, wala investigasyon nga sa ICI, tinago. Korupsyon sa bansa. Ang pagdinig, tinago. Hindi isinapubliko. Diyos ko naman. Tapos kaya magtataka ka pa. Bakit 22 silid paaralan lang sa target ninyong 1,700 na classroom? Magtataka ka pa? Nasa iyo po ang pagkukulang, Mr. President. Nasa iyo po ang problema, Mr. President. Kung hindi niyo na po kayang pamunuan ng ating bansa dahil napakasimpleng classroom lang, hindi niyo pa mamonitor, baka pwedeng ibigay niyo na lang sa iba. Baka pwedeng magpahinga na lang ho kayo. Kung daw nagkakamali, meron yatang inilabas na post itong si Direk Daryl Yap na maging ang iyong kapatid daw na si Senator Amy Marcos, parang ayaw na yata kayo maging presidente.
Parang pinahihinto na yata kayo. Ewan ko lang ha, kung gano'ng katotoo yun. Nabasa ko lang, baka mamaya gawa-gawa lang yun ng mga trolls. Sige lang, i-verify natin yun, mga kababayan. Nagtataka pa itong mama. Nagtaka ka. Magtaka ka. Magtaka ka. Dapat kang magtaka. Yan, sorry. Dapat kang magtaka. No? Kung bakit nag-iingay ngayon ang taong bayan sa administrasyon mo. Pinagsisigawan ng taong bayan na bumaba ka na lang sa pwesto mo. Kasi, ang totoo, walang nakikita ang tao na mga magagandang proyekto pakikinabangan. Imbes na mga proyekto ang malalaman ng tao at maihahatid ng mga political blogger, ng mga mainstream media sa kanilang mga platform, corruption po ang napapag-usapan. Tuloy, pinipick up ng ibang bansa. Nakakahiya. Magtaka ka kung bakit nanawagan ng mga tao na pababain ka kasi nga wala kang nagawa. Yan lang kasi. Kasimple yun. Yung simpleng flood control project nga, mahuli yung mga involved. Parang malabo pa yata mahuli, sir. Parang malabo pa yata makalaboso. Sinimulan ho ninyong i-expose. Pero parang hindi nyo po yata kayang tapusin. O wala kayong mapapanagot sa in-expose ninyo na flood control project na mayroong anomalya. Tinigil nyo na. Di ba? Sana may makulong na mga kawatan. At ikakatuwa ng taong bayan yan. Yung totoo ha. Baka mamaya naman si Bongo ipapakulong ninyo na ano bang kasalanan, wala bang kasalanan si Bongo. Maliwanag na meron na pinangalanan si Martin Romualdez at si Saldico. Di ba, Mr. President? Mr. President, pinangalanan na po ang pinsan nyo. Hindi nyo ba papaimbestigahan yan? Kaya, ang taong bayan, sumisigaw na ayaw ka na, hindi na gusto ang pamumuno mo. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ganyan? Kasi, inutil ang tingin nila sa'yo. Tapos magtataka ka. Bakit 22 silid-aralan lang? Kasi nga, pabaya ka. Wala ka silbi. Ayan. Ito pa isa, mga kababayan. Excuse me, nagtataka pa rin. Nagtataka pa rin. Etong si General Torre, dami nagtataka ngayon mga kababayan pero may pitik po ito. Mga kababayan may pitik ito. Kay Junvic Remulla, mga kababayan. Nako po, talagang merong girian itong dalawang ito. Mainit ang labanan sa pagitan ni General Torre at Junvic Remulla, mga kababayan. Matindi. Talagang nag-iinit na itong dalawa, no? Baka isang araw, mabalitaan na lang natin, grabe na ang sagutan nitong dalawang ito, mga kababayan. Ito, sabi niya, nagtaka lang ako kay Secretary Junvic Remulla, bakit proud pa ata siya na inilabas sa publiko ang ginawang kulungan. Dapat sa normal na kulungan sila ilagay. Sabi ni General Torre, di ba, may kumakalat po sa social media na nagpagawa na di umano ng kulungan para doon sa mga sangkot sa flood control project. Meron na, may pinakita na, di ba, mga kababayan? Nagtataka daw po si General Torre, mga kababayan. Bakit parang proud pa daw po ata itong si Junvic Remulla na ipakita sa publiko yung kulungan. So sa madaling salita, sinita ni General Torre yung pinagawang kulungan nila Junvic para sa mga kawatan sa flood control project.
No? Sinita niya, dapat daw sa normal ikulong. Normal na kulungan, BGMP, ano ba? Oh, sa normal na kulungan ikulong, yung mga sangkot na mga kawatan sa flood control project, parang gustong sabihin dito ni General Torre na, teka, parang binibigyan ninyo ng VIP treatment yung mga kawatan na yan. Sa madaling salita, pinuna ni Torre, mga kababayan, ang trabaho ni John Vic Rimulya. Sige, magpunaan kayo. Magbanatan pa kayo. Wala kaming pakialam sa inyo. Sige na, magbardagulang kayo. Manunood lang kami dito. Pagtatawanan lang namin kayo. Di ba, mga kababayan, mag-antabay tayo sa dalawang ito, pagsabungin kaya natin. Pagsabungin kaya natin. Joke lang. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.